So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi Pulilan branch para sa update natin. Dito sa motorcycle na to, alamin natin yung presyo at yung specification na to. Kung sulit nga ba ngayong 2025. So ano nga ba to? Ito yung Euromotor Peak 110. So tara, walk around na natin. Ayos na ayos yan. You gotta take control. Life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try, oh my. Got only one life, got only this time. We gonna get it right. You gotta let So ayun mga boss, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle na to ay nagkakahalaga ng 42,900. Kapag kinuha nyo ng cash, available din sila sa installment. Lalagay ko dyan sa screen nyo para at least meron tayong idea magkano nga ba ang kanilang hulugan. And kung may rebate sila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan. And para dun sa mga gustong kumuha at gusto nyo matulungan ko kayo, pwede nyo kayo PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo. And kung gusto nyo namang erekta ko na kayo dito sa branch nila. So, ayun. Sa mga nakagamit na nga pala ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle to? Ayos na ayos yan, di ba? of those who don't belong in your tribe. So cut the bad out of your life. Yeah, do it one time, one time. You gotta work till you're winning. Yeah, take control of the system. When you invest, it's addicting. No time to rest, let's go get it. Not gonna stop till I'm finished. Not gonna drop to my limits. Deep in my chest, I'm inhaling. Believe in testing and failing. You gotta flip everything in your mind. Take the limiting thoughts and turn them into your why. Prove to yourself you're worth it. You deserve it. Push past all the hurt and find your purpose. You gotta take control. Life's too short. So, yun ang mga best no, update vlogs para dito sa Peak 110. Okay? So, ano nga ba yung mga nagustuhan natin din dito? Unahin natin yung kanyang headlight, naka-projected lamp na tayo rito. Kita nyo naman yan, may maporma. And then, aggressive yung kanyang datingan. Yung ating panel gauge dito, sporty looking din. At isa pa sa mga nagustuhan natin dito, yung decals nila, yung bagong decals. Meron tayong decals dito sa side. Meron dito sa harap. Meron din dito sa side na to. And dito sa ating side. Ayan. So, paras din naman to. Naka-drum brake. Harap at likod. Okay. So, naka-dual LED shifter din tayo rito. Meron din tayo rito ang USB charging port para at least kapag gusto nyo bumiyahe ng malayo at kailangan nyo mag-charge mga gadget natin, meron tayong available na charging port dito. Meron din tayo rito ang side pocket. Hindi man siya ganun kalaki or kaluwag, pwede na rin para at least meron tayong mapaglagyan ng kahit basahan or mga papel na kailangan na hindi na natin dukutin. Okay? So, simple lang naman yung ating ignition dito. Sa upuan, sobrang lambot ng upuan nito hanggang dito sa ating OBR. And may compartment din tayo rito pero sobrang liit lang din niya. Ito yung itsura ng ating compartment. Ayan. Basic tools pwede rin dito. So, sa tingin nyo, no, sulit nga ba siya? At para sa 5 na kagaya ko, upuan na natin. Side stand muna natin. Tingnan natin, ang itsura natin dito. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand, goods naman siya. Okay, so 5'2" ang ating height. So last time, naupuan natin si Rapido, pero unang upo natin dito, napansin natin, sobrang lambot talaga ng upuan ni Peak 110. Ayan. So yung height, halos same height lang din siguro. Sobrang relax lang, oh. Ano tayo rito, upright position din tayo rito. Hindi tayo masyadong mawet, no? Sa upuan, sobrang lambot eh. Sa shock na rito, depende sa inyo kung goods na sa inyo yung ganitong shock. Sa harap niya, mas malambot to compare kay Rapido. Ayan. Turning radius, halos same lang din naman sila. Hindi sila ganong palawak. Saktuhan lang. Okay, ayan. So, napakagaan ng motorcycle. Ayan. So, bukaka tayo rito pero manageable naman siya. Okay? So, sa tingin nyo, no, sulit nga ba ang kanyang looks ngayong 2025? And sa OBR natin dito, maluwag din to. So, kung gusto nyo maglagay pa ng bracket para sa top box natin dito, okay lang yan. Maganda rin yan para at least
additional storage natin para dito sa motorcycle na to. So, kung gusto nyo rin maglagay ng bracket din dito, para sa mga gamit natin, kung meron tayong bag, dito natin sa harap ilalagay, goods naman yan. Para at least, iwas gas-gas lang sa ating fairings. Okay, yun lang naman yun. Suggestion ko lang naman. So, yun nga. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma and yung looks nito sa design niya or yung decals niya, sulit pa para sa inyo. So, comment nyo naman yan. So, ayan. Center stand pa rin natin. Tingnan natin kung malambot din siya yung center stand kagaya ni Rapido and goods naman. Ayos. So, ano nga update para sa ating Peak 110. Ngayon ko lang din to nakita na yung kanilang decals. Kasi last time meron tayong nakita na alam mo yun, parang naka-tape pa, na meron siyang balot. Tapos yung kulay green ba yun or gray, na iba rin yung itsura ng kanyang decals. Pero ngayon, meron silang bagong decals. Hindi ko lang din sure kung ito yung bago nila. Ngayon, 2025, comment nyo na lang yan. Baka outdated ako or updated ako. So, walk na natin. So, yun na nga. Dito sa kanyang headlight, meron tayo rito na protected lamp. Meron tayong chrome dito. Tapos, daytime running light dito sa side, signal light dito naman sa side na to. Maporma yung ating front. Pagbaba natin, may Euro motor tayo rito na sticker, may Peak 110 din, may 3 bolts tayo rito kasi yung iba rito naglalagay ng basket dito sa harap. Ayan. Meron tayong open part. Meron din ganyang forma, di ba? Forma. Tapos may decals din tayo na Euro, kanyang extension ng kanyang fender, ayan, matte finish din. Naka-air cool din tayo rito. Flexible yung ating fender, ayan. So, naka-telescopic fork. Medyo maliit lang yung kanyang gulong. U1 yung size brand na ito. Ang size naman nito ay 2.5 by 17. Naka-drum brake, naka-wide spoke. Okay, ayan yung tsura natin. Sa side naman, ito yung decals natin. Ayan, ganyan ang itsura ng decals natin. Meron tayong open part din dito para kapag nagkakaliko tayo or mag-a-adjust tayo ng carburetor, ayan, madali lang siyang i-access. Kickstart, meron pa rin naman yung foot pegs na combination ng rubber and metal. Yung brake pedal, sobrang smooth lang din. Yung makina natin, may Euro motor na nakalagay dito. Yung decals niya, dito sa side and then dito sa side. Ayan. So, yung ating tambucho, meron na siyang cover din dito. Metal din to. Ayan, hanggang dun. Tapos yung foot pegs natin para sa angkas, ito, malaki, tsaka malapad, combination ng rubber and metal. Meron din tayong swing arm. Yung ating shock, naka-dual shock tayo rito. Hindi siya adjustable, naka-drum brake, naka-wide spoke. U1 yung brand. Yung size natin dito is 2.5 by 17. Ayan. So, sa upuan, ito sobrang lambot talaga ng upuan na ito. Kahit hindi nyo napatabasan, okay na to. So, yung ating compartment, ito yung itsura niya. Dito yung mga basic tools or mga maliliit na gamit natin dito. Ito naman yung ating gas tank, medyo maliit lang siya. Ayan, wala tayo rito helmet hook. Okay? Sa ating grab bar, ito yung itsura. Para siyang, ito plastic to ah. Palitan nyo na lang kapag gusto nyo maglagay ng bracket para sa top box natin. Ayan. Sa taillight niya, ito yung gusto ko rito yung taillight eh, kakaiba. Kita nyo to. Dito yung pinaka-taillight niya, yung kulay red. Ito yung signal light niya. Okay? Tapos, parang may plate light na rin siya rito sa ilalim. Ayan. Dito naman sa side, dito ino-open yung ating upuan. Ayan. Malapad din yung ating fender, flexible din. Meron tayong chain cover din dito. Ang kanyang sprocket size is 3060. Ayan. And meron tayong dual head shifter. Maganda yung kanyang tapakan. Okay, maganda rin yung makina natin dito. Ayan. So, 4-speed nga pala ang isang to. Okay. So, dito naman sa ating panel gauge, meron din tayo rito na analog type. Ayan. So, speedometer, odometer, fuel gauge, neutral, signal light, pag naka-high beam. Ayan. May Euro motor din sa taas. Switches niya, iba rin yung itsura na to compared dun kay Rapido. Okay. Mas ano to eh, mas hawig si Rapido kay
kay Marvel yung switch. Pero ito, iba rin yung dating yun. Ayan. So may mga pakanto rin dito na design. Meron tayong park light, headlight, electric starter. Lever natin dito is malapad din. Ayan, smooth naman. Yung grip natin dito is makapit, and then throttle sobrang babaw din. Dito sa side, meron tayong high and low, kusina, signal light, and choke. Ayan. So, naka-semi-automatic din tayo dito. Sa ibaba naman, meron tayong simple lang na ating ignition. Yung susi natin, simple lang din. Yung ating USB charging port and ating side pocket. Ayan. So, ito yung tsura niya, yung kabuuan. Para sa ating PIC 110. So, puntahan nyo na lang dito sa mga gustong kumuha at gustong bumili. Pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page. Aishen. So, ayun mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so lagi tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagalan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos-ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Better life instead. You gotta give it all your best. So don't let go.